Tun-an nato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in that scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Praise God for this another opportunity nga makikauban kami kaninyo ni ining atong nagapadayon nga programa Pulong sa Kinabuhi. Kamusta kamo mga higala, mga viewers namo sa ato nga Hope Channel Central Philippines Facebook page o kita karon gi-cross-posted sa mga Facebook pages sa mga conferences and missions, then sa mga local churches around Cebu City. And also, madungog sad kita ninyo sa mga FM and radio stations to mention ang atong program nga Pulong sa Kinabuhi atong madungog sa DYCM Radio matag Domingo o sa ato nga AWR Hope Radio sa Toledo City, then sa Yuk FM sa Hilongos, Leyte, and also sa 89.5 sa Light FM sa Talisay City, and some other FM and radio stations nga naka-hook up sa ato nga live program karon nga takna. So kamusta kamo mga higala sa gihapon? We are bringing warm greetings diha ninyo sa pangalan sa atong buhi nga Dios nga mao gayud ang naghatag kanato sa kinabuhi nga makahimo kita sa pagpangalagad kaniya ug padayon ining ato nga programa karon, no? So God is the source of our inspiration, the source of our strength, the source of wisdom, especially atong gipasalamatan ng Ginoo nga pinaagi sa iyang pulong makahimo kita sa pagdiskubre sa iyang mga plano, sa iyang saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Now karong nga takna, we are bringing a warm greetings on behalf sa Central Philippine Union Conference leadership nga gipanguluhan sa among presidente Pastor Eliezer Joer Barliso Jr. kauban sa iyahang mga administrators, si Pastor Caleb Makirang, atong Executive Secretary, o si Pastor Renito Inapan, ang atong Treasurer, kauban sa atong mga directors sa CPUC, o of course sa CPUC family. So, niya kita sa ikaduha nga episode sa ato nga nagapadayon nga Pulong sa Kinabuhi, dinhigsoon sa ato nga Hope Channel sa Facebook page. O karon very interesting, Pastor, ang atong pagkatunan, no? Pastor Narciso and Pastor Bon, ang atong members sa panelists. We are very happy that we have two theologians nga mag-guide kanato in our discussions may tungod sa balaang kasulatan. And mga higala, ang atong pagkatunan karon very interesting kaayo. May tungod how to understand the Bible better. Sa unsa nga atong masabtan ang balaang kasulatan sa nagakaigo sa insakto gayud nga pagsabot. So hinaot nga ato kining mahatag kaninyo ang tataw og klaro nga pagtuon may tungod sa pagsabot sa balaang kasulatan. Now sa dili pa kita nako ihatag kang Pastor Narciso ug kay Pastor Bondian ang pagpanamyaw sa atong mga viewers ato nga ablihan kini ang atong programa pinaagi sa pagampo atong hangiyon si Pastor Narciso sa opening prayer. Okay, tayo ay manalangin muna. Dakila't mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay sa mga langit. Sa pagkakataong ito, amin pong pinasasalamatan sapagkat kayo po ay napakabuti sa amin. Sa oras pong ito, dakilang Diyos, amin pong inihingi ang inyong pong presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya po ang gumabay sa bawat isa. Mahalagang tupiko po ang amin pong tatalakayin. Kaya pagkalooban kami ng inyo pong banal na Espiritu, lalo tigit ang makalangit na karunungan upang amin pong maunawaan. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig at kami na magdadala nito. Salamat po ng marami sa inyo pong pagtugon sa aming pong dalangin. Ito po ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Pastor Narciso, sa prayer. Karon atong ihatag ang higayon kay Pastor Bon sa iyahang mga pagpanamyaw sa iyang greetings din si Pastor Narciso, mga higala. Ako diha ginatamyaw ang atong mga kaigsuunan
sa tanang conferences of mission dinhi sa Central Philippine Union Conference. Maayong tanaw dinhi sa atong live nga pag-discuss sa balaan nga kasulatan sa pulong sa kinabuhi og sa aton pod nga mga batan-on. Ako gina-invite kamo nga mag-join with us every day sa niining discussion because our discussion is very nutritive para sa atong spiritual nga kinabuhi. So, thank you so much nga niya kamo nagsuporta o nagtabang sa atong buhat nga ang pulong sa Ginoo aton masangyaw sang maayo sa atong mga kaigsuunan og niining atong study pod is a very good study para manares pod kita nga sa atong pagsabot sa balaan nga kasulatan. Salamat, Pastor Bon. So karon atong ihati ang panahon sa kay Pastor Narciso. Okay, to God be the glory sa atong mga kaigsuunan, sa mga kaigalahan nga nagapadayon sa pagpaminaw sa atong programa, ang pulong sa kinabuhi. O ako ginaabi-abi ang tanan nga mga pastors assigned sa lain-lain nga mga distrito. Ako kamo ginaimbita og mag-invite pud ta sa ato mga silingan, sa ato mga barkada diha nga sila maminaw gayod kining programa kay ako nagatuo nga aduna tay mga butang nga madiskubrihan nga sang una wala pa nato madiskubrihan karon mo na yung panahon nga kita maminaw dinhi sa ato programa sa pulong sa kinabuhi. Ang aton nga mga abyanda sa Iloilo, ang aton da nga mga amigo-amiga sa probinsya sang Antique, may ayad gid nga adlaw sa inyo daw kung anong oras man kag amon kamo ginaimbita no sa sini nga programa kay ini makabulig sa aton gid nga tanan. So Pastor Von, Pastor Sir Bernie. Akon man nga ginapanamyaw ang tanan naton nga mga care groups, Pastor. Yes. Kay baluta nga ining aton nga Bible study online. Ang iban sa ila gi-invite ang ila nga mga friends, ila nga silingan, ila nga family members atubang sa ila nga big screen kag sila nagaupod sa aton nga pagtuon. So aton nga gina-greet ang aton nga mga care groups sa bug-os gid nga Central Philippine Union Conference from Samar to East Visayan Conference sa Tacloban, of course there is sa Cebu, then sa Negros Oriental Secure Mission, sa Negros Occidental Conference, sa West Visayan Conference, and then sa Romblon Adventist Mission nga naga-join sa aton sa sinigid nga pagtuon karon. Pulong sa kinabuhi mga higala. So salamat kaayo. Sige hapon amon nga ginapangabay nga i-share ninyo ang aton nga link no sa inyo nga mga friends di gani sa inyo nga Facebook wall, i-share sa ilaha nga messenger para nga ma-notified sila nga karon takna na sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa kinabuhi. So this is the only way where you can encourage your friend, ang imo nga boss, ang imo nga office mate, hindi ka mahuya ka nga mensahe sa ila, maghambal sa ila, i-share lang ni ang aton nga programa, ang aton nga link, and then let the Holy Spirit move their heart and then to enlighten them sa aton nga ginatun-an sa sinigid nga tion. So now I think we are about to start na sa aton nga discussion how to understand the Bible better. Now before nato ni siya tagaan sang objectives nga ang kinahanglan ginato ni siya tun-an, siguro aton panadumduman nga sa first gid naton nga episode ang aton gitun-an about the Word of God. May tungod sa pulong sa Ginoo. So ang aton kanunay ginabalik-balik nga pulong o nga teksto amo ang Juan 5:39. Search the scriptures, okay? Kamo makakaplag sa kamatuoran og ang balaang kasulatan maga-testify, magapamatuod kay Ginoong Hesus. So that's the very focus nga kita magatuon sa balaang kasulatan. Gin-quote man to sa Juan 14 nga si Kristo amo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So amo ni ang rason nga amon kamo ginadasig, amon kamo ginapangabay nga mag-join sa aton, then let invite everybody kay pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa aton nga pagtuon, we will discover something very meaningful. And not only that, we will
receive the assurance of eternal life. So muna siya ipinaka-importante. So karon before si Pastor Bon ang atong isa ka panelist magahatag sa overview kabahin sini mga kauturan nga aton ini siya pagatun-an how to understand the Bible better tungod una nga objective sini amo to recognize the basic concepts that lead us to a better understanding of the Bible. So aton nga kilalahon ang basic nga konsepto nga amugid ang magahatod, magadulong sa aton sang maayo nga pag-intindi sa balaan kasulatan. So take note the word better understanding. Second nga lalambuton sa aton nga study karon to experience the presence of the Holy Spirit in the study of the Holy Scriptures. Now, importante gali pastor, no? Yes. Ang role sa Holy Spirit nga maga-guide, maga-enlighten sa aton. So, Pastor Bon will perhaps explain to that karon. Then, the last one, to adopt the appropriate attitude so that the Word impacts our lives, becomes our reality, and strengthens our faith. So, mahimuon kuno adaptoron naton ang nagakaigo nga kinaiya nga magapamati kita, magatuon kita sa pulong sa Ginoo agud ini maga-impact siya, may dako siya bala nga kalabtanan sa aton nga kinabuhi kag mahimo siya nga realidad kag makahatag sang kusog sa aton nga pagtuo. So aton ini nga tun-an, and then after sa overview ni Pastor Sanchez, then we will discuss about some very important discussions related to our study. So Pastor Bon, take your time, Pastor. Salamat Sir Bern sa time nga gahin para kanako to discuss the basic concept on understanding the scripture. Nga masabtan nato ang balaan nga kasulatan sa mas duol sa katuyuan sa balaan nga kasulatan nga nga gihatag para masabtan nato niining gihatag sa Ginoong apulong. Karong adlaw ang concept nga atong hunahunaon mga kaigsuonan, una, naay attitude nga dapat ipakita una nato when we study the scripture. First attitude nga una nga dapat ipakita nato sa pagbasa para masabtan naton is an attitude of humility, no? Kinahanglan mga kaigsuonan na ay humbleness or pagpaubos nga makita kanato kay the Bible is not an ordinary book. If Jesus Christ, ko si Kristo was incarnated, is a mixture of divine and human, kining Bible is also a product of divine and human. Divine nga ang balaan nga espiritu maog yun ang naggamit sa mga propeta kaniadto para masuwat ani. Without the Holy Spirit, lisod kaayo masabtan nato ang balaan nga kasulatan. And it is also a product of human being. Therefore, when we study the scripture, we must recognize, dapat ipakita nato nga ang balaan nga espiritu na ay bahin sa pag-interpret o pagsabot ni ining balaan nga kasulatan. And that's why kinsa man ang makasabot ani. Siguro huna-huna nato Sir Bern usahay ihatag ra na sa mga scholar, no? Ihatag ra na sa mga nagatuon gyud sa balaan nga kasulatan ang pagsabotan na. But sa Psalms 119 nag-ingon nato 119:130 nga the entrance of your word gives light and it gives understanding to the simple. Bisan pa di ay bata o simple nga mga tao, mag-ingon kita dira simple, kanang bisag mubura na ay mga kaigsuonan nato nga wa gyud ka eskwela kanang high school o college o para nila naubos sila sa pagsabot sa mga libro o unsa pa dra nga literature apan ang balaan nga kasulatan ang pulong sa Ginoo na ay pasalig nato nga bisan pa the very simple person can understand the scripture. Although the scripture is too deep, lalom siya mga kaigsuonan para masabtan sa mga pinaka maalam nga tao, but it is understandable even to the simple. This is a very
nice nga naa sa balaan nga kasulatan because bisag pa katong wala maayo naka-eskwela, no? But if they continue to study the scripture, they will be given wisdom sa Ginoo. Another text sa balaan nga kasulatan, makita naton sa James o Santiago or Jacobo sa uban pa nga mga libro. James chapter 1 verse 5 niingon dinhi, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally. So kung dili nato daw masabtan ang balaan nga kasulatan, ang prinsipyo nga una, we will ask the Lord, no? Mangayo ta sa Ginoo, kay ang Ginoo, He will give us liberally. This is the promise of the Lord. He will give us liberally the wisdom that we need from God in order to understand the Scripture. And that's why when we study the Scripture, we must always remember that it is the Lord who authored the Scripture. Siya mao ang author ani, og kita dili masabtan sa nagakaigo kining balaan nga kasulatan kung dili ang Ginoo mao ang mogiya, mopadala sang iya balaan nga espiritu nga magiya sa atong hunahuna para masabtan nato sa nagakaigo. Now there are attitudes sa balaan nga kasulatan kanang makita nato sa Acts chapter 17:11 nga nay isa diha ka grupo nga gitawag ang pangalan nila the Bereans from Berea, usa ka lugar, usa ka syudad, nga sila daw ingon ni Pablo received the word with all readiness because they search the scripture daily. Dili di ay nga ang balaan nga kasulatan para masabtan nato kanang kung unsa kanus alang kita ganahan mubasa, but the diligence of the Berean, they read it daily. Kanang adlaw-adlaw. Dapat di ay ang balaan nga kasulatan, pagbasa nato, na ay daily encounter with the Word of God. Daily feeding. It's like manna from heaven nga gipadala sa Ginoo kanato every day, nga sa buntag, sayo sa buntag, atong kuwaon. O mauna ang aton spiritual nourishment. That's why gikumparar ang pulong sa Ginoo sama sa mana kay mauni ang pagkaon kaniadto sa mga Israel noon, pagawas nila dito sa Ehipto, gihatagan sila sa Ginoo spiritual manna, and it is a symbolism as well of the spiritual food nga para kanato mauning spiritual manna, which is the Word of God, ang pulong sa Ginoo. And I believe, Sir Bern, Pastor Narciso, that if we will just concentrate on studying the Bible, we are blessed. Blessed kita kaayo, no? Ang mga tawo nga nakita nako nga katong nagtuon gyud sa balaan nga kasulatan, bisag mga simple lang ngadto sa bukid, wala daw sila ka eskwela, but they were very learned people. Kanang mutubag nimo mura mga professional. Gipangutanan nako, unsa man ang inyo sekreto ani? Ngano nga mga maalaman ang mga tawo ngadto bisag wala ka eskwela? Ang ila tubag, Sir Bern, because they had been a student of the Bible. That's why the Bible could give us wisdom. Aton tan-awon kung unsa ang importante nga role sa balaan nga espiritu kanato, ngano ang balaan nga espiritu importante manggod kaayo. Mabasa nato sa Juan kapitulo 16:15, nag-ingon diri, however, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Mao di ay na nga ang balaan nga espiritu, maugyud ang magiya kanato, maghatag kanato sang pagsabot sa balaan nga espiritu. Without the Holy Spirit, it is very impossible for us to understand the Scripture. Mao na, Sir Bern,
it is proper that when we begin our study, let us always ask the Holy Spirit, because the Scripture, the Bible itself, is a product of the Holy Spirit, and only the Holy Spirit can interpret well. Siya mao ang maka-interpret kanato sang nagakaigo para masabta nato. Kadaghan sa mga scholar, pastor, nga mustadi sila without the presence of the Holy Spirit, musaag ang ilang ang ilang interpretasyon. Naay mga scholar nga para kanila ang ila pagsabot ana correct. Pero tan-awon nato nga nganong kadaghan man pod sa mga sikta o reliyon nga lahi-lahi ang pagsabot ani, because some of our friends were not guided by the Holy Spirit. Because if they are guided by the Holy Spirit, kining ilang pagsabot, it will lead us to the truth always. So, naay prinsipyo sa pag-interpretar ni ining balaan nga kasulatan, no? Daghan mga prinsipyo. Una nga prinsipyo nga ihatag nako kining ginatawag nga sola scriptura, or the Bible and the Bible alone. Kini di ay ang Bible is sufficient enough to interpret itself, no? Para sa iyang kaugalingon. And that's why the sola scriptura, mauning theory nga or philosophy nga gihatag ni Martin Luther kanato, siya ni ang conceptualize ang sola scriptura nga ang Bible is sufficient enough to prove itself kung unsa ang mga pagtulunan o mga doctrine nga atong matun-an. Another one, the totality of the scripture. Mabasa man pud nato sa 2 Timothy 3:16, og nag-ingon, all scripture is given by the inspiration of God. It means kanang ginhawa sa Ginoo mao gihatag. It means the Holy Spirit, which the one that give inspiration to the prophet before, and that's why all scripture dili pasabot nga nalang part dinhi dili inspired, diri inspired, ngadto inspired. All parts of the scripture is inspired. Pasabot, it is the product of the Holy Spirit. Ang ikatulong pangunahuna dinhi that the Bible is coherent. Masabta nato mga kaigsuunan nga ang tanan nga libro sa balaan nga kasulatan, they complement with each other. And sometimes kaning part sa balaan nga kasulatan mo ingon ta nga kanang conflict sa uban, but this is just the interpretation of others. But the truth is there is unity, there is coherent in the scripture. Kung naay conflict sa scripture mga kaigsuunan, pasabot ana that we don't really and fully understand what we are reading. And that's why we need to ask more of the Lord. And also, lastly, ang balaan nga kasulatan na ay pamaagi to clarify itself and to clarify the truth that we are studying. And that's why nag-ingon sa 1 Peter 1:10 to search the scripture, no? Pangitao nato ba? I-discover nato. Nag-ingon siya, the Bible, of this salvation, the prophet have inquired and searched carefully. So, naadi ay careful searching. Dili lang mubasa ra ka diha, okay na, but it is searching, it is studying. It means we are analyzing it and studying deeper. That's why we can understand more fully the scripture, masabta nato sing maayong scripture, if we have those principles in our mind that will guide our study to fully, or not really fully, but at least we can see more and greater light nga makita nato sa balaan nga kasulatan. Sir Bern, I think kabalo ko naapod ka pamaagi kung unsaon pag mga methods ba, steps on way sa imong pag-studies. Pastor pod kanina ka-eskwela man pod siya og higher education on theology.
naamon pud ni siya methodology and steps on how to study the scripture. Para sa inyo ha, Pastor Narciso o Sir Bern, do you have some way or steps on how to understand the scripture? Yeah, salamat Pastor Bon no sa very kanang clear and concise nga overview kabahin sa basic concepts about how to understand the Bible better. So yeah, nasabtan gyud sa atong mga viewers ang question ni Pastor Bon about the methodology. Ang akong ginahimo sa akong Bible reading, there were times na makaskip ko sa morning, but I have to sit to spend time reading in the Bible. Of course, about topical reading, may text siya, may questions siya, no problem, doctrinal. But I used to read chapter by chapter. Okay. So, more on, I apply na ko ang gitawag prescriptive and descriptive nga sitting. Now, prescriptive, that would give us actually the informations on the text tells us on what you are going to do. It is more on the command. It is the prescriptions from the Lord. So you have to know how to analyze sa verses of the Bible. And then, of course, the descriptive, you know how to know also the descriptions that is mentioned in the Bible. It is a narrative of story about some of the ancient people and also, of course, in the New Testament. So that is something mga kaigsuonan nga ako sa isa ka chapter in the morning tungod sa ka-busy, but I have to see to it nga I read a chapter and analyze. Nindot ang imong principle ba? Descriptive, prescriptive, no? Nindot na siya nga kuan nga principle. First you describe, makita nimo kung unsang katabo, then you have to prescribe what the lesson for you and for all of us. Okay. Nindot no, basic lang kayo, no? Basic kayo siya. Basic kayo. Okay. Pastor Von, balikan ta ang katong imo giingon kagina, may mga steps for interpreting a biblical text. Now first and foremost, giingon din nga dapat mubalik gyud ta sa paghangyo no sa Ginoo sa kaalam through what? Through prayer. Kay kita manggod sa ato ka kaugalingon nga pagsabot, di kita kasabot kung sa ato ra. So ang point din nga mubalik ta, mo hangyo ta sa Ginoo nga tabangan ta para masabta nato ang mga pulong ang pulong sa Ginoo para ato masabtan. Now, basic principles in interpreting the Bible. Una, return to the Lord in prayer. Okay? Ikaduha, ask for wisdom. And prior to our study, just a moment ago, Pastor Von gimension niya, gibasa niya ang James chapter 1 verse 5 nga nagaingon, if anyone of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will given to him. So nagpasabot niini, kung nakulangan ta sa kaalam sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, manggaranon kaayo ang Ginoo nga muhatag mo supply sa kaalam, Pastor Von, Sir Bern, nga ato gyud masabtan. This is one of the principles on how to interpret the biblical text. So dita mo rely sa ato kaugalingon. And I know the Bible can be trusted, can be relied when it comes sa kamaturan. Yeah, that's really true, Pastor, no? Kay ang pagtuon sa Biblia, remember, this is the Word of God. This is holy. Okay. This is sacred. So any human element that would approach to open the Bible, even to listen the words of God, without the wisdom from the Holy Spirit, dili gid ka makasabot without the wisdom coming from God. Okay. So the first here is prayer gid, Pastor. Prayer. Prayer gid kay sa atong pag-pray, it shows nga we are going to humble ourselves before God. Correct. Nga you are recognizing ba nga Lord, di ko kasabot ani di ko tamanan. Pagpakita nga you are dependent upon the wisdom of God and not yours. Yes. Yeah, Pastor, another thing is the role of the Holy Spirit. So this is a very important element in our understanding the Bible better. Okay. Kay ang Holy Spirit actually
is the representative, gipadala sa Ginoo to help us. The Holy Spirit is our helper to give us understanding. Actually, the Holy Spirit itself is Jesus Christ kung imo tanawon. Okay. Because that is His Spirit ipadala sa aton. So diri, gimension mo kakaina ang John 16:13. However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all the truth. Yeah. So, ang Holy Spirit, importante gyud kaayo mga kaigsuonan. Amen. Nga, we need to ask God. So, Oo. sa ato nga prayer, first, Lord, pasayloha ko sa akong sala. Empty me with pride and let your words will what? Will fill my heart and also give me the Holy Spirit para nga maghatag sa ako sa enlightenment, maghatag sa ako sa wisdom. And grabe, katong gimension ni ganiha nga, gimension ni Pastor Bon, honestly, magigsuonan, kining ako mga kauban din they really blessed by God because naa sila sa taas nga level sa ilang study sa theology. Ako, I'm not a theologian, but na-bless ko sa ilaha. But the point here, they recognize themselves. Pastor Bon recognizes nga may mga membro ta sa iglesia, may mga kaigsuonan nga ang ilahang level of education baba lang. Oo. Pero ang ilahang wisdom coming from the Lord. Correct. May ara ko nga nibaluan gani ang way gikaagi eskwela, pero pa English memorize Kuya. ang Bible. Kuya kayo. Oh, kaya nga naman, basa siya sa English, basa man siya sa Cebuano. Perte, memorize yung English, memorize sa Cebuano. Paghambal niya sa teksto in English, iyahubaron sa Cebuano, memorize man tanan. Tanga ang audience, hindi ni siya sa kaalaman. Pero wala kay eskwela formal. Wala siya ka eskwela Oo. formal. Correct. So mo nang giingon sa balaan nga kasulatan, it gives wisdom to even to the simple. Yeah. Okay. So, that is why magigsuonan, ang Holy Spirit is very, very important in the elements sa aton nga pagsabot sa balaan nga And I guess, Sir Bern, the most basic and the fundamental in study of the Scripture are not tools, but it is the Scripture that will possess you, nga siya mao ang mo gahom kanimo, mo gahom sa imong hunahuna sa pagsabot sa balaan nga kasulatan. Correct. Tools are just tools, but when dapat yun nga ang puno, ang author sa truth kag kaalam, maugid ang maghatag kanimo sa pagsabot sa balaan nga espiritu. Salamat balaan kay nga Pastor. kasulatan. Salamat kay Pastor about that. So karon we mentioned the element in the understanding better the word of God, Pastor, sa Bible, prayer and the Holy Spirit. Karon aton tan-awon ang insakto gid nga pag-interpret sa balaang kasulatan. Kinahanglan balata sang other material nga atong gamiton to interpret the words of God. Now, you mentioned a while ago, Pastor Bon, the principles of interpreting is only the Bible. But you mentioned mo, Sola Scriptura. Sola Sola Scriptura. Sola Scriptura. Nga aman, enough na ba ang Bible mag-explain itself sa iya nga kaugalingon, or we need something to aid sa aton nga study para nga maghatag more enlightenment sa Bible? Pastor Nars? Okay, Pastor Von, no, kining ato nga gitun-an karon importante gayud ni. Now, based sa ato nga naibaw-an, let the Bible explain itself because naa diha no ang kahulugan kay magisugot ta gani nga sola scriptura na basic principles ni ini nga i-research ginato tun-an nato ang context, ang konteksto sa maong nga teksto o sa tibuok nga istorya, i-analyze nato ang mga bersikulo ato sabton ang mga theological meaning or kahulugan o kanang mga theological implications pwede nato na ma-apply, Pastor Von. So ang point lang dinhi nga dapat ato gid siya unsa ni may pag deep pagtuon gid dalom-dalom gid nga pagtuon, no, dili lang nga nabasa nato ni oy murag din ako masabtan ni, no, dapat dili lang kausa, dili kaduha, but read that text many times in order for us to understand kung unsa gayod ang kahulugan nga ang mao nga teksto. So Pastor Von, Usa nga hinumduman nako nga methodology sa pag-study sa gitudlo sa amo professor sa una nga mukuha ka og text, usa ka text. And then kana nga text
imo daw dili mo pagbasahon ra kausa. Para sa iya naa siya gi-studyhan ngadto nga usa lang ka chapter sa ka chapter. In fact gihatag niya sa amo sa una katong Psalms chapter 1. Abi nimo Sir Bern gibasa na niya. Mura naabot siya usa ka buwan nga adlaw-adlaw basa, usa ra ka chapter. Og nasabtan daw niya kana fully, dili man pod fully, but nasabtan niya ang content ana nga chapter, naabot siya 2 ka tuig para lang masabtan. O repeat lang niya og repeat, no? Pasabot ana diha nga just once reading once will not give us the benefit of the content of the text, but repetition on the text. So that's why in our study, una siguro, ikaduha siguro, o katulong nga prinsipyo, mapili ta text kung unsa ang aton studyhan yun nga text nga para masabtan nato ana. Then ikaduha siguro, ang original nga Bible, pastor, di ba nahibaw-an man nimo nga ang original gid ani Hebrew o Greek o Aramaic, no? Okay. Sir Bern kabalo man pud na kay naka-study man pud ni theology ongoing, no? Yes. Ang original nga Bible is written in the ancient writings. Okay. So kaning atong mga Bible tanan gitawag ani translation ra. Okay. Gi-translate. Kung unsa pagsabot sa mga translator, mao nang reflect nila dinhi. Nindot man pod na magbasa ta og Greek og Hebrew, pero siguro bisag ako di man ko kabasa gyud kaayo, although may namang pod ko Greek og Hebrew, pero lisod man pod nga basahon nato kay dili man pod na ato gyud mother language, but magbasa daw sa Bible, piliyon nato ang maayong translation. Kay kung usahay na i-translation nga mubayas sa uban nga doktrina, na ay nagkalahi-lahi nga translation, Sir Bern, na ay literal translation. It means nga gikuha nila literally gikan sa old manuscript pa adto sa Bible, sa English. Ikaduha is a word for word. It means una literal, word for word. Ikaduha thought for thought. Pasabot nga ang thought lang sa line mao nang gibutang nila kana nga version. Ikatulong tawag ana paraphrase. Unsa ning paraphrase? Ang paraphrase version, kung unsa ang pagsabot sa author o writer nga gi-translate niya sa iyang kaugalingon nga pagsabot, mao nang ginatawag paraphrase, no? So for me, nindot ang paraphrase paminawon og ang thought for thought, because ang flow ana sa language mura ato gyud nga language karon. Pero ang mas safe daw ang word for word translation, because it's original. Pero ang problema lang sa word for word kay ang arrangement ana mura dili logical ang arrangement, kay ang arrangement sang ancient kag karon lahi. So kung i-word for word mo ana, mura awkward ang English, but it is safer. So that's why kanang King James Version, New King James Version, English Standard version. Unsa pa na mga version diha? English Standard Version. English Standard Version, American Standard Version. Those are the word for word translation, which are safer translation para sa mga word study nga pagtuon sa Bible. Yeah, salamat Pastor nga na-mention mo ang mga original languages nga gigamit. Amo gid ang original, no? Yes. Original nga aton nga gikuhaan sang translation. But we cannot deny the fact nga considering some of the arguments ba nga they don't believe the Bible. Okay. Kay you can imagine may rason man sila eh. How would you know nga ang iya nga from the original to the translated Bible insakto nga pagka-translate, no? Mana sa bala. So kung aton siya nga ibutang sa kinalyi nga pag-istorya, daw pilosopo bala nga paano mo na nibaluan? Tao lang man ko sina, may sala na, mapati ka sana. Amo na bala nga mga istorya nga kung close na ang iya huna-huna, budlay nimo nga siya nga i-rebuttal nga
makaintindi siya kag maglinyada siya sa imong nauna. So may amo na nga mga tao, but anyway, ang aton diri mga kauturan makaigsuonan, ang aton diri nga study just to present to you, no, the simplest way on how you can understand the Bible better. Okay. So inyo na dunggan, inyo na pamatian explanation sa aton mga theologians, kabahin sa sininga basic concepts, and then the role of prayer sa pag-study naton, and of course the role of the Holy Spirit, and on how to interpret the Bible and the Bible itself sa iyang interpretation. So Okay, Pastor, Pastor Von, gusto ko ni salamat Sir Bern, Pastor Von. Di ba ang Biblia adunay 66 books? So may mga Bible ta nga makita nga sobra na 66 ka mga libro. Now, I believe on canonical, or the Bible is what is being canonized. So can you say something about canonization sa Bible ba, para at least makuha ta ang punto dinhi? Na ay groups of religious groups nga for them, para sa ilaha, mao nang responsible for the canonization of the Bible. Mag-ingon ka canonization, mao nang declaration nila Correct. nga kana nga bahid sa scripture is holy. Okay. There are groups, for example, sa mga kaigsuunan nato nga nagtuo nga kanang apocryphal books na ay unom diha nga included in the scripture. So para nila it is canonized or holy. But the Protestant canonization na 66, Okay. no? Okay. Ang Jewish canonization gani wala nila gi-include ang New Testament, ang Old Testament ra para sa Jewish. Okay, thank you so much. So, but in the Protestant line, nagtuo ta nga 66 ra ang books nga inspired. It's because the other books were not really accurate sa ilang mga details sa date o sa mga places, of which no question ang Protestant canon, naingon sila, these probably books because of error, some error in the dates or in the places nga dili makita. They concluded that these books are not inspired. And that's why gitawag ana, Sir Bern, apocryphal books. Na ako nibawaan mga 15 apocryphal books. So, although mga holy men in the past man nagsuwat ana, Okay. but mga good writers ang nagsuwat ana, but we believe as in the Christian and Protestant world nga 66 ra gud sa Holy Bible ang canonized or which inspired writings. Okay. yeah, salamat kayo Pastor Bon, no, sa clear kaayong explanations about the canonization of the Bible. Yeah. So we believe as 66 ang inspired, Yeah. no, to complete the whole Bible from the Old and New Testaments. Magkaigsuunan nindot kaya ato nga discussion unta kung may time pa ta lalom-lalom ato pagmatungkad ang mga uban nga mga kinahanglan sa ato nga pagtuon, but anyway, amo kamo gihapon gidapit sa sunod nga episode nato. We will be studying more about the Bible and what is really inside the Bible. Okay. Another So, one, many Sir more. Bern, last na lang. When you study the scripture, kuan gyud ka mag-meditate. It means na you take time. And then as you meditate, understand the scripture. And lastly, as you meditate, apply the scripture to yourself. Correct. Which is very important. That is very important, Pastor. That is very important reminder nga actually isa sa unod gid sa balaang kasulatan. This is an advanced information nga the principles of interpreting. You cannot interpret the Bible, and the Bible itself cautions us by saying in Isaiah 8:20, Pastor Gingon, to the law and to the testimony. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Dalom-dalom ni. Oh, dalom-dalom. So, ginhambal niya diri sa kasuguan kag sa pagpamatuod na testimony. Okay. Kung hindi kita magahambal sini, mean to say, hindi kita magasunod sini, hindi kita magkinabuhi sini sa kasuguan sa pagpamatuod, hindi gid kita makaintindi sa balaang kasulatan. Okay, nagpasabot Sir Bern nga tinuod di ay ang giingon gid sa balang kasulatan nga dili gid ta
makarely sa kanang mga sulti-sultira, but rather we will go back to the basic principles, and that is to know, to learn from the written Word of God, which is the Bible. Kay reliable man guni siya, Pastor Von. Tudloan gyud ta, no? Ani eksakto gini ang pulong sa kinabuhi, no, nga programa nga makuha ginato ang buoti pasabot sa Ginoo sa matag usa kanato. Yes. So this Sir time, because of our pikili kay itong time, Pastor Bon, we will give you your last parting words, and then Pastor Narciso, and then akong tapuson karon nga takna. Ang ako nasabtan sa balaan nga kasulatan nga kini siya dili ni siya pareho sa spoon feed nga mga ngaka lang ka og gihatag. Ingon sa Bible, study to show thyself. Search. Those are the things nga gi-command sa Ginoo, to search and to study. It means nga mo take time gyud ka. Kay as you take time in studying the word, you will see Jesus Christ in that word, and you are engaging yourself to Jesus Christ. So nindot kaayong atong study. How is we could study more sa mga details sa ug unsam pagsabot sa balaan nga kasulatan, o to better understand the scripture, but we don't have the luxury of time, Sir Bern and Pastor Narciso, but we leave this idea to our listeners and viewers right now nga take time to study. Because as you study the word, you will see a lot of wonderful things na naadiay sa balaan nga kasulatan. Amen. Okay. Pastor Narciso. Apparently, Sir Bern, Pastor Von, daghang salamat gayod, no, sa higayon nga gihatag sa Ginoo sa ato. Og kini usa ka mga butang dili nato makalimtan. Why? Kay gusto sa Ginoo nga kita i-enhance, re-enhance ato pagdiscovery, pagtukib sa kamatuoran nga mabasa nato gikan sa balaang kasulatan. Therefore, mga viewers, mga kaigsuonan, mga kauturan nga nagapamati karon, aton gid pasalamatan ang Ginoo nga siya naghatag sa aton sa panahon nga kita makapamati, makausisa sa pulong sa Ginoo, kay magadulong kini sa ato tagsa ka mga kinabuhi nga ang tumoy niini walay lain si Kristo ang reward sa atong tagsa ka mga kaugalingon. Daghang salamat. Sir Salamat, Pastor Narciso. Now, mga kauturan, mga kaigsunan, mga kabugtuan, mga kasangkayan namon nga nagasunod sa aton nga pulong sa kinabuhi segment diri sa Hope Channel Central Philippines. Timan-in ninyo ni nga tandaan nga ang end result, the end point sa aton nga study will give us an opportunity. Number one, by recognizing the basic concepts that brings us to a better understanding of the Bible, we can improve our knowledge of the will of God. Mao ni una nga opportunity nga aton maangkon mga kaigsuonan to improve our knowledge about the will of God. Second, by experiencing the presence of the Holy Spirit through the study of the Holy Scriptures. What a wonderful promise nga kung kita gali magtuon sa balaang kasulatan, ma-experiensyahan naton ang Holy Spirit that can give us peace, and we will be living right with God. Then the third, by having the right attitude, we allow the Word of God guide our lives, become our reality, and strengthen our faith. So amo ni siya ang mga opportunities karon nga ato naangkon sa ato nga pag-study sa balaang kasulatan. So sa dili pa si Pastor Bon magahimo sa closing prayer sa pagtakop sa ato nga programa. Next episode naton, another very interesting nga study nga aton pagatun-an, mga kaigsuonan. Please watch out, invite your friends, inyong mga relatives about the solution of sin. Take note about that. Ang mauna ang atong pagatun-an sa aton nga next episode, ang solusyon, ang sulbad sa gitawag sala. So Pastor Bon, atong hangis Pastor Bon sa pag-ampo. Sige, mag-ampo ta. Dako ang among pagpasalamat Ginoo sa dakong gasa nga imo gihatag kanamo. Amen. Mao ang balaan nga kasulatan. Mao ang pulong sa kinabuhi namo. Ikaw mao ang pulong nga himo og nagbuhat
sa tibuok nga universo. Kag niining pulong nanging unod para magkauban namo, og niining pulong gisuwat kag niining Biblia mao ikaw mao ang pulong nga among ginabasa nga ang imong kinaiya og karakter amon masabtan ug ma-apply namo sa among kinabuhi. Amen. Ikaw Ginoo magapanalangin og magapakamaayo sa among mga viewers nga samtang sila nagapaminaw Ginoo niining discussion namo sa balan nga kasulatan kabay nga ang ilang pagbasa ug pagtuon imong giyahan ug imong ipadala ang imong balan nga espiritu sa paggiya sa ilang hunahuna nga ila masabtan Ginoo ang kamatuoran nga imo ipasabot kanamo nga niining mga pulong nga among gibasa magagiya kanamo ngadto sa dalan paadto sa kabuhi nga walay katapusan. Salamat Ginoo sa pagdawat kanamo bilang imo mga inanak. I-bless kami tanan Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor Bon. Thank you. So mga higala, mag-uban na usab kita sa laing panahon sa atong padayon nga pagtuon, pulong sa kinabuhi.